Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So yung prosecution and defense sa impeachment trial ni Sara Duterte dumating na po sa Senado para po sa pagpapatuloy ng pre-trial conference. Ayan, kinunan mga kababayan ng mga reporters ng reaction si Jinky Luistro sa pinapakalat ng mga DDS na kinain daw sila ng defense, nilamo ng defense sa naunang pre-trial conference. Sabi ni Jinky Luistro, fake news niya. Ito. May kumalat na article mong kinain ko kayo ng buhay nung nakaraan. That's not true. That's fake news. That's not true. That's fake news. Puro man lang po yun pakalat ng mga DDS, fake news peddlers, para masabi na handa sila. Kasama yun sa narrative, mga kababayan ni Sara Duterte, na bloodbath na never pa na nangyari. Hindi nga umarap at patuloy na hindi umarap, pati dito sa pre-trial conference. Wala si Sara. Sabi dito, Representative Luistro sa balitang unprepared umano ang House prosecutors sa argumento ng defense team. Sabi po ni Jinky Luistro, we are not struggling, we are very much prepared. Correct. Last year pa mga kababayan prepared yung prosecution panel. Ang hindi po prepared yung defense kasi hindi nga po maharap at walang laman yung kanilang mga argumento. Puro technicalities. At umaasa sana mga kababayan na hindi matutuloy yung trial sa pamamagitan ng panggugulo sa Senado. Hindi rin nangyari. Kaya mangiyak-iyak mga kababayan si Alan Peter Cayetano hindi makamove on. At sabi ni Ping Lacson, we pray niya na hindi magpatiwakal. O, di ba, mga kababayan? So, sabi dito sa report ng Inquirer, Day 2 of Sara Duterte impeachment pre-trial begins. So, ito yung pagpapatuloy ng marking ng mga ebidensya. While stipulation process will also be resolved. So, tulad ng nauna, mga kababayan, continuation lang po ito, close to media coverage po siya. Pero yung July 6 schedule ng pagsisimula ng impeachment trial, siyempre open to the public yon tulad ng mga naunang impeachment. Magiging full coverage sa media kasi importante ito mga kababayan yung transparency. So itong impeachment na to mga kababayan is a test of truth, not of politics. So supalpal mga kababayan ang kasinungalingan na pinakalat ng kampo ni Sara Duterte sa unang pre-trial conference. Ang tila mga kababayan pinagmamalaki nilang panalo daw sila. Panalo agad. Wala pang trial. Pre-conference pa lang yon, panalo na. Yan agad mga kababayan pinapakalat ng mga DDS. Fake news po. Kasi po ang katotohanan po, pahiya sila. Tinalo at nabaon sila mga kababayan sa legal na mga argumento. Matapos narangan ng House Prosecution Panel ang kanilang desperadong taktikang delay. Pinatunayan mga kababayan ng ng House Prosecution Team sa impeachment na itong impeachment na to ay isang pagsubok sa katotohanan at pananagot po sa batas. At hindi siya simpleng larong politika lamang, mga kababayan. Kasi sa ilalim po ng ating saligang batas, ang impeachment po, tulad ng palagi nating naririnig mula sa mga constitutional experts, ay may katangiang quasi-judicial at ito po ay hindi dinadaan sa paramihan ng ingay, sa social media o sa drama ng emosyon. Hindi yan nadadaan sa ganyan. Ang ebidensya po yung nagdidikta ng hustisya. At ang katotohanan ng ang pinakang mataas na batas na
kailangang luhudan ng sino mang opisyal ng ating gobyerno, maging ng Vice Presidente. So palpal po at fake news yung mga pinagmamalaki ng mga DDS na nanalo daw ang depensa sa unang araw ng pre-trial conference. Ang katotohanan po, pahiya at tinalo. Tinalo po sila sa legal na usapin. Nakakatawa po na ang simpleng pagkatalo sa diskusyon ay ipinipilit na ipagmalaki ng mga trolls ng Duterte bilang isang tagumpay. Ang ispina ito mga kababayan ay hindi siya uubra sa loob ng isang formal na pre-trial proceeding kung saan mga kababayan yung batas ang siyang namamayani, hindi po yung script ng mga propaganda nila sa social media. Matagumpay po na hinarangan ng lead prosecutor na si Jinky Luistro ang maruming taktika ng delay ng kampo ni Sara Duterte na gusto nilang pahabain pa yung pre-trial para para maiurong pa ang simula ng impeachment trial na naka-schedule na po sa July 6, 2026. Bilang isang bihasang abogado, alam na alam po ni Jinky Luistro ang amoy ng dilatory tactics. Obra sila kay Jinky, napakagaling na abogada. Ang mabilis at matalas niyang pagsupil sa naging tangka mga kababayan ng defense ay pagpapakita lamang ng mastery niya sa remedial law. Hindi niya po inayaang ma-hijack ng kabilang panig po yung timeline ng hostisya para sa ating sambayanang Pilipino. Bagamat ipinagsigawan mga kababayan ng mga abogado ni Duterte na handa sila sa paglilitis, napatunayan pong kasinungalingan lang ito dahil po ang pilit nilang pagpapahaba sa stipulation of facts, malinaw pong palatandaan na hindi sila handa. Takot sila at ill-prepared. Yan ang katotohanan yan. Kung totoo kasi mga kababayan na handa sila at malinis ang konsensya ng kanilang kliyente, bakit sila naghanap ng butas para patagalin yung proseso? Di ba dapat mas pabor sila na mapabilis yung trial para agad makapagdesisyon kung baga convicted or acquittal ang sentensya kay Sara Duterte, di ba? Kasi po, ang taong walang kasalanan, ang taong walang itinatago, ready po na harapin ang anumang paglilitis. Tama? Pero yung taong guilty, gumagamit po ng mga taktika ng palusot para po makaiwas sa pag-uusisa. Ganon po ang naturalisa. Tama? Sino pong niloloko ninyo? Kayo-kayo lang ang maniniwala sa kwento ninyo. Tama? Isinubukan po ng mga abogado ni Sara na palubigin at pahabain ang mga bagay na napagkasunduan na. Isa siyang malinaw na despiradong galaw para makakuha ng dagdag na oras at sa katakasan yung formal na paglilitis. Ganon lang yon mga kababayan, buying time ika nga. Ang pilit na pag-expand mga kababayan sa stipulation of facts ng defense ay isang classic tactics para lituhin yung hukuman at ubusin lang yung oras ng paglilitis. Malinaw po siyang pang-aabuso sa proseso ng pag-aayos ng mga isyu upang pilit na maiurong yung pagbubukas ng formal trial. Naka-schedule na po siya kasi July 6. Di ba? So ayon sa mga nakalap nating ulat, nakuha ng panig ni Luistro ng prosecution panel ang resulta ng kanilang ninais. Iginit po ng House Prosecutors na ang layunin ng pre-trial ay linawin yung mga issue at hindi para ulitin yung mga ebidensya ng kabilang panig. Tagumpay po yung prosecution dahil nanatili silang tapat sa Rule 18 ng Rules of Court ang padaliin at pabilisin ang takbo ng kaso sa pamamagitan po ng pag-streamline doon sa mga issue. So ang pagbasura mga kababayan sa hirit ng depensa, patunay po siya na ang prosekusyon ang may kontrol sa legal na direksyon ng kasong ito.
Tama po yung ating mga analysis, mga kababayan. Ganun lang siya. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi umobra yung mga taktika nila, palusot, delaying tactics, hindi umobra. Napatigob ako. Narinig ninyo yung tunog. So, kung napanood ninyo po mga kababayan, yung interview ni Pinky Webb ng Billionaire News, buong giting po na nilinaw ni Jinky Luistro na walang naganap na personalang awayan o tensyon, kundi natural lang na mga disagreement ng magkabilang panig na siyempre magkasalungat yung layunin nila. Katotohanan, laban sa pagtatanggol sa akusado. Ang prosecution, siyempre, gustong lumabas yung katotohanan. Yung defense naman, siyempre, gusto nila ma-acquit si Sara. That is normal. Yun ang rason kung bakit binabayaran ni Sara yung kanyang mga abogado para i-depensa siya for acquittal. Kasi langan man yung defense gusto na makonvict. Walang defense na yung kliyente niya gusto makonvict. Nag-abogado ka pa sa defense kung gusto mong mag-convict si Sara. Siyempre, acquittal ang gusto nilang ma-achieve. So, sanay po kasi ang kampo ng mga DDS sa mga bastusang eksena. Sigawan at mga personal na atake. Kaya kahit po yung simpleng legal na debate, pilit nila pong binibigyan ng malisyosong kulay. Ganon sila magpaikot ng kwento. Puro kasi sinungaling. Di ba? Ganon ang naturalisa ng mga DDS. Puro kasinungalingan ang strategy nila. So nabigo sila na hilain si Representative Jinky Luistro pababa sa kanilang antas. Ang alam na mga DDS vloggers, yung gutter politics. Ganon sila kababa. Singbaba ng impyerno. Pinagtatanggol nila yung presidente ng impyerno eh. So nanatili po ang prosecution sa mataas na antas ng profesionalismo. Pinaliwanag po sa interview ni Jinky Luistro na kung mayroon man anya na palitan ng mga argumento, ito'y dala lang anya lamang ng matinding pasyon at paninindigan para sa katotohanan. Ganun lang yon. Pero nanatili silang kalmado, matatag at saka nakatapak sa katwiran upang masiguro na magsisimula yung paglilitis nang wala pong anumang pagkakantala. So habang ang depensa ay nanginginig po sa takot at nag-aana po ng matataguan sa likod po ng mga technicalities, ang prosecution po sa pamumuno ni Jinky Luistro ay buong lakas, buong tatag na nakatayo para sa interes po ng ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? Kitang-kita naman po ang katotohanan. Walang atrasan, walang preno, at walang po ang anumang moro-moro sa pagsisimula po ng trial sa July 6, 2026. Kaabang-abang mga kababayan. So ang tunay na abogado po na handa sa laban, katotohanan lang ang pinanghawakan. Pero ang kampong walang depensa, dinadaan yan palagi sa delay at drama. Ganon lang yon mga kababayan at saka propaganda na nakabase sa puro kwentong walang kwenta na kwento. Ayan po ang kampo ng mga DDS. Kasi po, sa totoo niyan, hirap talagang ipagtanggol si Sara. Paano mo ipagtatanggol si Sara na ang ebidensya galing mismo sa bibig niya at yung mga resibo galing mismo sa kanyang opisina? Yung mga piking resibo, paano mo yun ipagtatanggol? Di ba? Yung mga DDS senators, nanggulo na lang sa Senado, hoping na sana hindi matuloy yung hindi din nangyari yung kanilang drama. Ginamit pa yung mga Malita Boys para guluhin yung impeachment trial. Hindi umobra po yung kanilang mga drama.
tuloy na ang trial. Kaya hindi mapakali si Alan Peter Cayetano. Hindi makatulog si Alan Peter, pati mga DDS senators. Si Amy Marcos, lahat ng drama at distraction ginawa na, hindi pa rin umubra. Yung the Senate is under attack, hindi buminta. Yung pagkapito ko ni Alan Peter Cayetano para mag-preside sa impeachment trial, hindi, nakabitaw pa rin. Yung tracing hudas, nabawasan. Di ba? Senate minority na sila, mga kababayan. Anyway, yun lang po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yuditan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po. Immune system boosted, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang live selling. Pwede kayo na mag-order sa kanya. Nagla-live siya 7 o'clock in the evening. Every Sunday po, Philippine time.